FM. Magandang gabi sa inyong lahat. Sana lang, hindi magbago ang timpla ng mga emosyon ninyo kapag napakinggan ninyo ang kwento ko. Itago niyo ako sa pangalang Paolo. Isa akong business owner. Masasabi kong masaya at parang perpekto na ang buhay na meron ako. Sa asawa ko pa lang, masasabi ko na parang nanalo na ako sa loto. Bukod sa maganda, napakabait at napakamaalaga pa niya. Minsan nga iniisip ko, sa sobrang saya ng buhay ko, hawang buhay kaya kaming ganito? Minsan kasi 'di ba kapag wala tayong problemang iniisip sa buhay, parang ang pakiramdam natin, ang boring ng buhay natin. Ang gulo, no? Kapag hirap tayo sa buhay, puro tayo reklamo. Kapag naman hindi tayo problemado, parang may mali. Kaya nagrereklamo rin tayo. Ang gulo talaga ng tao, no? Kaya marami sa atin hindi marunong makontento. Loko ka talaga. Congratulations, guys! Maraming salamat sa inyo, ha? Nako, Paolo, ingatan mo tong anak ko, ha? Masisigurado ko pong maaalagaan ko po ng maayos ang anak ninyo, tita. Sos, mama na lang ang itawag mo sa akin. Ay, sige po, mama. Ang bilis talaga ng panahon, biruin mo. Mag-aasawa ka na ngayon. Parang dati lang, hinahatid pa kita sa eskwelahan. Pinaghahanda ng baon tuwing papasok. Ngayon, kita mo naman, bubuo ka na ng sarili mong pamilya. Nay, ano ka ba? Huwag ka na pong umiyak yan. Di ba dapat masaya tayo kasi ito na ikakasal na ako. Anak naman, tears of joy to. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Naiintindihan ko po kayo, tita. Mama. Miski nga po sila, mama, hindi rin daw po sila makapaniwala. Ang bilis po talaga ng panahon. Aalagaan mo ng mabuti ang anak ko, Paolo, ha? Alam mo naman, iba na ang buhay mag-asawa. Hindi katulad ng mag-boyfriend or girlfriend lang. Malaki na ang mga responsibilidad, lalo na kapag nagkaanak na kayo. Napag-usapan na nga po namin yan ni Lori. Alam din po namin na hindi po biro ang pag-aasawa. Kaya po, sinisigurado ko po sa inyo na hindi kayo magsisisi na sa akin niyo po pinagkaloob ang anak ninyo. Malaki ang tiwala namin sa inyo, iho. Ngayon pa lang nga, nakikita na namin kung gaano mo kamahal ang anak namin. Siyempre, kung sino yung taong mahal ng anak namin, mahal din namin. Salamat, Nay, ha? Salamat po sa lahat ng ginawa niyo sa akin ni Tatay. Salamat din po sa walang sawa niyong suporta sa akin. Lalo na po sa amin ni Paolo. Walang anuman yun, anak. Yung papa mo pala, tatawag lang daw siya sa inyo. Alam mo naman, ang trabaho niya sa Saudi. Ilang taon na rin na nakalipas simula nung kinasal kami ni Lori. Swerte naman na biniyaan kami agad ng isang anghel. Pero simula rin noon, parang nawala na siya ng oras sa akin. Alam ko yung iba, hindi ako maiintindihan. Normal lang din naman sa mag-asawa na kapag may anak na talaga, parang nawawalan na ng oras sa isa't isa dahil mas nakatutok na ang atensyon sa anak. Dahil doon, nakagawa ako ng isang bagay na alam ko namang mali una pa lang. Naging uhaw kasi ako sa atensyon. Kaya nung dumating si Erica sa buhay ko, parang naramdaman ko ulit na parang importante ako, na mahalaga ako. Buti naman naisip ko rin na dalawin ako. Siyempre, namimiss din naman kita. Kailan tayo ulit magkikita? Hindi ako sigurado eh.
Medyo busy kasi ako sa trabaho. Palagi nilang ako naghihintay sa'yo. Ni text o tawag. Minsan lang. Erika, alam mo naman kung ano ang sitwasyon natin, di ba? Han, I know. Alam ko naman din na isa lang naman akong kabet. Naghihintay lang kung kailan pupuntahan. O tatawagan. Ay, Teka. Ahalis ka na agad? oo. Kailangan ko na umuwi, lalo na't may sakit yung anak ko. Hindi na nga lang tayo ulit nagkita tapos uwi ka na agad? Ano ka ba? Siyempre may pamilya akong uuwihan eh. Ano ba? Dito ka na muna. Halika. Saglit lang. Lulutuan kita ng paborito mong ulam. Wag na. Erika, kailangan ko na talagang umuwi. Baka hinahanap na rin ako ng misis ko. Teka nga. Akala ko ba sasabihin mo na sa kanya yung tungkol sa atin? Akala ko ba ayaw mo na sa kanya? Bakit binabalik-balikan mo pa rin siya? Erika, may anak kami. So, marami namang may asawa dyan na magkahiwalay kahit na may anak na sila. Ayoko nang makipagtalo ah. Ano? Ganito na lang ba tayo palagi? Akala ko ba seryoso ka sa akin? Seryoso naman ako sa'yo eh. Bigyan mo lang ako ng tamang tiyempo, okay? Palagi mo naman akong sinasabihan ng ganyan eh. Pero parang wala naman nangyayari. Palagi nilang ganun. Babe, bigyan mo lang ako ng time, okay? Kailan? Hanggang kailan tayo ganito? Paolo, ayoko nang palaging may tinatago. Ako rin naman. Ayoko rin ng ganitong sitwasyon. Kung ikaw nahihirapan, ako rin. Oo na. May magagawa pa ba ako? Basta, bigyan mo lang ako ng oras, okay? Ano ba? Oo na nga. Matitiis ba kita? Sige na. Alis na ako ah. Nahanap na ako ng asawa ko eh. Totoo pala talaga ang instinct ng babae, no? Kasi alam ko, napapansin na ng asawa ko yung ginagawa ko. Sa totoo lang, wala naman akong balak na patagalin ang kung anong meron sa amin ni Erika. Unang-una, hindi ako seryoso sa kanya. Pangalawa, wala pa rin kasing papalit sa asawa ko. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang pipiliin ko. Hindi lang kasi ako makahanap ng tiyempo kay Erika. Alam mo yung sinusubukan mo ng itama ang mga mali mo pero mukhang huli na ang lahat. Uy, Han, gising ka pa pala. Saan ka galing? Sa office. Pinag-overtime ako ng boss ko. Mabuti na rin yun para may extra money tayo sa sahod. Parang napapadalas naman yata yung pag-overtime mo. Sayang din kasi eh. Pangdagdag din yun. Nasaan na pala si baby? Tulog na. Anong oras na ba? Gabing-gabi na kaya? Sorry para rin naman kasi sa pamilya natin to. Alam ko naman. Pero parang sumusobra na kasi yung pag-overtime mo eh. Sana naman makauwi ka ng maaga. Okay naman yung sinasahod nating katabuan, di ba? Ipahinga mo naman yung katawan mo. Puro ka na kasi trabaho eh. Nawawalan ka na ng oras para sa sarili mo. At saka para sa amin. Lori naman. Sana naman kung saan-saan lang ako pumupunta nagtatrabaho ako. Sa tono ng pananalita mo, parang hindi mo naiintindihan yung ginagawa ko para sa pamilya natin Hindi naman sa ganun. Ang sinasabi ko lang naman, parang nawawalan ka na ng oras para sa amin May oras naman ako sa inyo tuwing Sabado at Linggo Iba pa rin yung nakikita ka ng anak mo araw-araw. Katulad ng nakaraan, umaalis ka ng napakaaga, tapos uwi ka ng gabing-gabi na. Hindi ka na niya nakikita. Sana naman, Paolo, naiintindihan mo yun. Lori naman, para ka namang bata Siyempre, dadating ako sa point na ganun ako kasi nagtatrabaho nga ako. Sinasamantala ko nga lang to para may extra tayong pera. Hindi ko ina-expect na ganyan ang magiging reaction mo. Naiintindihan ko naman Sinasabi ko lang naman kung ano yung side namin ng anak mo. Aanin naman namin napakaraming pera kung wala ka namang oras para sa amin. Lori, pagod ako Tapos ganitong klaseng diskusyon ang bubungad sa akin sa pag-uwi ko. Baka na nagdududa ka na sa akin kaya ka ganyan. Bakit? Mayroon bang rason para magduda ako sa'yo? Wala. Wala naman pala Bakit ako magdududa? Malay ko,
tanungin mo yung sarili mo. Baka kasi binibigyan mo ng ibang meaning ang pag-overtime ko sa trabaho. Ay, hindi ko naman binibigyan ng ibang meaning eh. Ang sinasabi ko lang naman, parang nawawalan ka ng oras para sa amin. Ayokong makipagtalo. Pagod ako. Nakikipag-away ba ako? Iba ang nakikipag-away sa gusto makipag-usap. Ewan ko sa'yo. Pagod din ako. Bukas na tayo mag-usap. Baka magising pa yung bata eh. Magbihis ka na, paghahain na kita ng pagkain. Sa totoo lang, ilang araw na akong hindi makatulog ng maayos dahil sa konsensya ko. Hindi ko kasi alam kung anong pumasok sa isip ko para gawin to kay Lori. Na-imagine ko pa lang kung ano ang magiging reaksyon niya, nadudurog na ako. Paano pa kaya kung malaman na niya talaga ang totoo? Ano ang gagawin ko? Hindi ko sila kayang mawala. Lumipas ang ilang araw, mas ramdam ko ang paghihinala ng asawa ko sa akin. Mas napapadalas na kasi ang pagtatanong niya kung nasaan ako at kung ano raw ang ginagawa ko. Isang beses pa nga siyang tumawag sa office namin para i-confirm kung nandun ba talaga ako. Aminado ako na iinis ako, pero hindi ko siya masisisi. Kahit sino naman sigurong asawa kapag may nararamdaman na silang kakaiba, gagawin din kung ano yung ginagawa niya. Saan ka galing? Saan pa ba? E di sa trabaho. Saan ka nga galing? Eto na naman tayo. Expected ko na mangyayari to eh. Gigisahin mo na naman ako. Paulo, please, sagutin mo yung tanong ko. Nasagot ko na. Ano pa bang gusto mong marinig? Tumawag kasi ako sa office nyo. Ang sabi sa akin nung nakasagot, maaga ka raw umalis ng office. Kaya tinatanong kita, saan ka nang galing? Ganyan ka na ba talaga ka-desperada ha? Parang sumusobra ka naman ata, Lori. Bakit pa hindi mo masagot yung tanong ko? Napakahirap bang sagutin? Ito na naman po tayo. Umamin ka nga sa akin, Paulo. May babae ka ba? Ano bang pinagsasasabi mo? Umamin ka sa akin. Sabihin mo sa akin yung totoo. Wala akong babae. Eh ano to? Nakalimutan mo naman yata na may cellphone kang isa. Nakalimutan mong i-log out yung isa mong account. Sino tong Erica? Makakailang tanong pa ba ako, Paulo? Ilang tanong pa ba bago mo sagutin ang tanong ko? Oo, babae ko siya. Paano mo ito nagawa sa akin? Bakit mo itong ginawa sa akin? Gano'n na kayo katagal? Mag-iisang taon na. Diyos ko naman, Paulo. Hindi mo man lang iniisip yung anak mo. Kahit hindi na ako eh. Paano mo kami naloko ng ganong katagal? Paano mo kami natiis? Saan kami nagkulang? Saan ako nagkulang? Simula nung nagkaanak tayo, nawalan ka na ng oras sa akin. Lori, kailangan din kita. Dahil lang doon nagawa mo kami pagtaksila ng anak mo? Paulo naman, alam mo naman na may special na pangangailangan ng anak mo. Hindi mo man lang inaisip. Iniisip mo yung sarili mong pangangailangan. Samantalang kami, hindi mo man lang kami inisip sa mga oras na kasama mo yung kabit mo. Hindi mo inisip kung ano magiging epekto nito sa amin. I'm so sorry. Sorry? Sorry na lang ang masasabi mo. Kasi nabuking ka na. Kaya naman palang galit na galit ka sa akin tuwing tinatanong kita kung saan ka nanggaling. Kasi may iba ka na palang tinatrabaho. Lori, babawi ako sa'yo. Gagawin kong lahat. Mapatawad mo lang ako. At sa paanong paraan ka naman babawi? Alam mo, Paulo, sa totoo lang, itong ginawa mo sa akin, wala nang kapatawaran. Tuwing iniisip ko yung mga oras na magkasama kayo ng babae mo, at hindi mo kami iniisip ng anak mo, namumuo yung galit sa puso ko. Pero wala eh. Kailangan kitang patawarin para sa anak natin. Lori, promise, ihiwalayan ko na siya. Kasi yun naman ang tama, di ba? Itatama ako yung mga maling nagawa ko. Kung hindi pa kita nahuli, hindi ka pa makikipaghiwalay sa kanya. Hindi yan totoo, Lori. Matagal ko na gustong makipaghiwalay sa kanya.
Humahanap lang ako ng job. Ayoko na marinig pa mga susunod mo sasabihin. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Ganyang klase ka palang tao, Paulo. Mali ako ng taong pinili na mamahalin ko. Dumating na nga ang araw na kinakatakutan ko. Naalaman na ni Lori ang lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako ulit mag-uumpisa para maging maayos kaming dalawa. Kilala ko siyang napakabait at mapagpatawad pero ngayon, parang convinced na niya ang sarili niya na ayaw na niya sa akin at hindi na muling magiging maayos ang relasyon naming dalawa. Wala ako nararamdaman kundi galit sa sarili ko at pagsisisi. Kung pwede ko lang ibalik ang oras, kung pwede ko lang baguhin lahat, itama ang lahat, gagawin ko. Pero huli na. Ang romantic naman dito. Upo ka. Mag-order ka na rin ng pagkain gusto mo. Hindi ako sanay umorder sa mga ganito eh. Ikaw na rin mamili ng pagkain para sa akin. Erika, kaya ako nakipagkita sa'yo kasi... Ay ano, nasabi mo na ba sa asawa mo? Alam na niya. Talaga? Ay, masasolo na kita. Kaya naman pala inaya mo na ako dito eh. Teka, parang hindi ka naman ata masaya. May problema ba? Kaya kita inaya rito. Kasi gusto ko nang makipaghiwalay. Ano? Teka, kung kailan alam na ng asawa mo, sa gusto mong makipaghiwalay? Paulo, sa tingin mo ba, kapag nakipaghiwalay ka sa akin, tatanggapin ka pa niya? Gusto kong itama ang mga mali ko. Ano ba? Kung gusto mong itama yung mali mo, dapat noon pa. Hindi yung kung kailan ka lang nilabuko. Saka mo lang itatama yung mali mo. Hindi pa naman huli ang lahat para sa amin. Saka, nakukonsensya ako sa mga ginagawa natin. Konsensya? Parang hindi ko naman nararamdaman yan. Lalo na sa mga oras na hinahalikan mo ko. Erika, ano ba? Tama na. Bakit? Totoo naman Nung nakakaramdam ka ng sarap, wala kang nararamdaman na guilt dyan sa puso mo. Ngayong nabuko ka na at hindi mo na alam ang gagawin mo. Gusto mo naman itama ang lahat. Para kang aso na nabahagang buntot. Sabing tama na eh. Hindi ako papayag. Nandito na tayo, Paulo. Matagal ko tong hinintay. At nangako ka sa akin. Kaya hindi ko to palalagpasin. Tama na, Erika. Hindi kita mahal. Ginamit lang kita. Hindi. Sinasabi mo lang yan. Dahil magulo yung utak mo. Ikaw ang nagsabi sa akin na hindi mo mahal yung asawa mo. Paulo, tingnan mo ako. Makinig ka. Hindi yan pagmamahal. Guilt yan. Basta, ayoko na. Itigil na natin to. Tigilan mo na ako. Saka sa tingin mo, sa pinakita mong ugali sa akin ngayon, magugustuhan kita? Imposible. Hindi ko ipagpapalit ang asawa ko sa kagaya mo. Matapos mo akong pagsawaan at makuha ang gusto mo? Yan ang igaganti mo sa akin? Tama ng usapang to. Tapos na tayo. Ayaw na kitang makita at huwag mo na kaming guluhin ng asawa ko. Paano naman? Ayoko mawala ka. Hindi. Hindi ko kaya. Tama na, Erika. Wala. Parang awa mo na. Siya ba yan? Ano? Sagutin mo. Talagang sasagutin ko. Asawa ko to eh. Hello? Paulo! Pumunta ka na ngayon sa ospital. May nangyari kay Lori. Ano? Sige po. Pupunta na po ako dyan ngayon. Sakit at galit lang ang nararamdaman ko sa sarili ko. Parang namamanhid ako sa sakit
na nararamdaman ko. Yung sakit na hindi ka makaiyak dahil parang ubos na yung luha sa mga mata mo. Yung pilit binabalikan ng utak mo yung mga oras kung saan ka nagkamali. May pagkakataon akong hindi gawin ang mga bagay na yon, pero mas pinili kong magpadala sa tukso. Walang ibang pwedeng sisihin dito kundi ako lang. Kahit ibigay ko na lahat ng makakaya ko para lang makabawi ako sa kanya, alam kong kulang pa yon. Dahil alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko sa asawa ko. Buti naman at nagising ka na. Nasaan ako? Ano bang nangyari? Nasa ospital ka. Naalala mo bang nangyari? Hindi. At saka, bakit ka pala nandito? Lori naman. Umalis ka rito. Hindi kita kailangan dito. Lori, please. Mag-usap naman tayo. Wala lang tayong dapat pag-usapan. Wala na kami. Hiniwalayan ko na sa tinama ako ng mga mali ko. Tinama? So, porket hiniwalay mo na yung babae mo, ganun-ganun na lang. Hindi naman sa ganun. Umalis ka na rito, please. Kung naawa ka sa akin at may konting concern ka pa sa akin, umalis ka na. Hindi kita gustong makita. Lori, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon para naman itama ang mga mali ko. Napakaraming pagkakataon na ang naibigay ko sa'yo, Paolo. Masyado akong naging mabait sa'yo. Kaya tinig-advantage mo ang kahinaan ko. Lori, hindi. Nagkakamali ka. Mahal kita. Mahal? Kung mahal mo ko, sana hindi mo ako niloko. Hindi mo ginawa sa akin to. Tingnan mo ang mga nangyari sa akin, Paolo. Naputo ng 2 pa ako na dahil sa kagagawan mo. Hindi ko naman ginusto mga nangyari sa iyo eh. Aksidente ang mga nangyari, Lori. Kung hindi mo ako niloko at sinaktan, di sana hindi to mangyayari sa akin. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. I'm so sorry. Hindi na maibabalik na sorry mo ang mga paa ko. Hindi na maibabalik na sorry mo ang mga nangyari sa akin. Huwag mo akong daanin sa iyak mo. Hindi ako naaawa sa'yo. Sa nangyari sa akin, hindi lang doble, hindi lang triple ang sakit ang binigay mo sa akin. Ngayon, malaya ka na. Balikan mo na yung kabit mo at maging masaya kayo. Lori, ikaw lang ang gusto ko. Tama na! Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Itigil mo yan! Hindi na ako naniniwala sa'yo. Lori naman. Please. Umalis ka na! Umalis ka na bago pa ako tumawag ng mga guard. Gusto mo bang sila pang kumaladkad sa'yo palabas sa ospital? Lori. Umalis ka na sabi! Ayaw na kitang makita! At kahit kailan, hindi na rin kita mapapatawad! Sana hindi ko na lang ginawa. Sana natuto na lang ako makontento sa bagay na meron ako. Yan ang paulit-ulit na salitang sinasabi ng utak ko. Pakiramdam ko, hanggang sa mamatay ako, nandito tong guilt na nararamdaman ko. Sana sa akin na lang nangyari, hindi na lang kay Lori. Total, ako naman ang nagkamali, 'di ba? Ako ang nagkaroon ng kasalanan. Bakit kailangang si Lori ang magdusa? Alam ko karamihan sa inyo magagalit sa akin dahil sa nagawa ko sa asawa ko. Alam ko rin na kahit anong paghingi ko ng tawad, kulang yon at walang kabayaran ang kasalanan ko. Kaya sana, sa kwento kong ito, may natutunan kayo. Matuto kang makontento sa buhay na kung ano ang meron ka na. Minsan kasi, sa paghahangad pa ng mas mataas, doon tayo mas napapahamak. Salamat sa pakikinig. Gumagalang. Paolo. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin.
Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.